check, 1, sound check, 1, 2. Sound check, check, 1, sound check, 1, 2. Amen. Hallelujah. Sino handa na umawit at puri ng Panginoon? Hallelujah. Isa pa. Awitan natin ng Diyos na isang masiglang awitin. Sa mga nanonood ay welcome po sa Father's House Christian Center. Kayo pa simula na sa gawain ng Diyos. Isa pa. Awitan natin ng Panginoon ng masiglang awitin. Doon ng agala. Doon ng agala. Awitan simula. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Praise the Lord.
Hallelujah. Salamat Diyos. Pagkila ko Ano nga bang nakita mo sa akin ay nais mo? Di ko inakala ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag mo aking pangalan ng kinakasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. Puso ko sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo sa akin ay ninalis mo? Di ko inakala ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ng aking pangalan ng inakasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig ko sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. Pag-ibig ko sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig ko sa akin ay sapat. Purihin natin ang Diyos sa iyong kasalanan sa Panginoon na naging maratang sa buhay. Lord, sila sa iyong Jesus, sa iyong pagpapala, sa iyong himala, sa iyong pagtitiwala, sa iyong Panginoon. Salamat, salamat. Purihin natin ang Lord, Lord, Jesus. Lord, sumala. Salamat, Panginoon. We give honor and praise to the Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon sa iyong yakap, Panginoon. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig
kaayusan ng ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kasama din ang mga government officials, ang mga namumuno sa ating bansang Pilipinas. Sama na sila ay makilala sa salita ng Panginoon. Pag-pray din natin ang ating mga leaders, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jesse Black, Pastor Joe Campbell, pati rin ang mga Council of Leaders, sama sa Panalangin, national leader natin, Pastor Roy Disipida, ang ating Mother Church din at mga regional leaders. Pag-pray din natin, Pastor Frank Beneventura, Pastor Naro Butal, Pastor Ernie Rente, Pastor Charlie Payas, Pastor Gail Seville, at ang ating inang iglesia, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan ng mga katawan ng ating mga pastor, ang patuloy na ng pagtatalim ng mga iglesia sa Bayog Dagat, sa mga missionary churches natin, pati mga fellow paklaran, daughter churches, sa mga dalangin, Pastor Herson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Rizal, Pastor Vincent Saber, Pastor Marsoriano, Pastor Ron Cagnosa, Pastor Junay Bichaida, Pastor Sam Pulpul, Pastor Jeff Morales, Pastor Jess Pancho, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Lalo Dumaya, at Pastor Jeffrey Sanai Cavite. Pati rin mga missionary churches natin all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Indonesia, Japan, sama ng dalangin din sa Vietnam, ating mga kapatiran, at ang ating gawain dito sa Antipolo. Sama na pag-pray ang ating pastor, Pastor Lucerna, kaya sa bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul in dalangin natin, ng sariling gusali, sariling lote at transportation vehicle, at ang bawat isa panalangin din natin sa walang sawang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Pag-pray din natin ang ating mga healing and prayer requests, sama din natin ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kung meron mga karamdaman ngayong gabi, lapit natin sa Diyos, at pag-pray din natin ang ating bagong Bible study, Justin Paragas, Mirna Paragas, at sa Sister Ana, sa may-ari ng tindahan sa may Palamida at ating kapatira sa Reynaldo Salon. Pag-pray din natin ang ating gawain, ang ating activities, kung darating na Mayo, ang ating International Bible Conference from May 4 hanggang 8 sa linggo po ito, ang ating supernatural expectancy at ito schedule sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! At sa mga karagdagang pabalita ang ating pastor, ang magugulat. Hallelujah! Bago tayo dumako sa panalangin, sa mga tayo at kapatid, Brother Atong, pero kagutan, ang manalangin po isang pa. Purihin natin, kasal na Panginoon, para ng Diyos. Praise the Lord! Lord, si God, hallelujah! Hallelujah! Praise in the name of Jesus! God, hallelujah, hallelujah, holy, holy. You are holy, Lord, Almighty, praise God. Kasi God, ang mapanalangin kami pa rin, Panginoon lugar. Lumalapit sa inyo, Panginoon lugar, ang mga nabanggit sa harapan, Panginoon lugar. Inyo po, Panginoon lugar, kabayan, inatong ka rin, Panginoon lugar, ang inyong mga gawain pa rin, Panginoon lugar. Ang aming mga international leaders, national leaders, Panginoon lugar. Kayo pa rin, Panginoon lugar, ang magpalago, Panginoon lugar, ang marami pang kaluluwa, God, na maligtas pa rin, Panginoon lugar. At iba pang mga Panginoon lugar, ng mga nabanggit lugar, kayo pa rin lugar, na magbigay ng atubunan, Panginoon lugar, sa kanilang mga kananang lugar. At Panginoon lugar, aming nilalapit sa inyo, Panginoon lugar, ng may mga karamdaman pa rin, kami pang inyo pong iunat, Panginoon lugar, ng mga mapagpalo kami, Panginoon. Yes! Pagalingin niyo po sila, magbalik niyo po, Panginoon lugar, ang kanilang mga pangatawat pa rin, Panginoon. Yes, lugar, ito pong tawat kadalin pa rin, Panginoon lugar, ang magdadalang ka doon yung sa italo pa rin. Samahan niyo po siya, ng ibang na Espiritu, ipaunawan niyo pa rin sa amin ka, ang isalita. Ito ang sa pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magkakasita sa magpamayan tayo. Hallelujah. May mga kapanalang from Monday hanggang Sunday, ating Sunday School, 9 a.m. Sa pag-aaral, tuturo ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Ito tayong gawain from 10 a.m. ating morning worship at sa gabi evening worship natin. At evening service natin every Wednesday. Kamayan po natin ang gawain na ito. Hallelujah. Praise God. Saan ba? Pagkita ng Panginoon, I deliver, praise the Lord. Yes! Yes, the Lord! Deliver, praise the Lord. Deliver, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God, hallelujah. So, po,
Harvester Homecoming. So, matagumpay ang ginalap na harvester. Alam ko meron ginawa ang ating Panginoon. Kinunan ko ng video yung misis ko dahil sa totoo lang, sa unang pagkakataon, doon lang siya nagsalita na magkakatutuwa daw siya sa ipakatutuwa. Kaya lang bagamat medyo nag-aalanganin siya, huwag na. Hindi na, sinimulan mo na eh. Bulino ka lang ng bibig mo eh. Kaya yun, pinurward ko tuloy doon sa pastor, anong tawag ko sa aming grupo na yun, sa grupo ng mga pastor na sa messenger, tuwa yung mga ano, at yung mga kapwa natin na manggagawa, talagang ang lakas ng impact ng harvest na kung kami. So, yun lang ang kabutihan ng ating Panginoon. Ito naman ang nakaabang. Kung kayo, sino yung kasama doon? Dalawang beses, ano? Dalawang beses. Kung kayo ay nakios doon, mas lalo na dito. Dahil international yan. Kasama dyan ang mga Vietnamese, mga Hapones, palagay ko meron. Mga ibang bansa natin. Yung mga Vietnamese, kasama natin yun dahil ito ang churches natin sa hindi lang natapit ito. Kung hindi ako nagkakamali, at yun ay, pero ang nakakapunta dyan ay kami minsan ay dalawa lang na pastor. O minsan yata, tatlo, na nakakapunta dyan, kami kasama sila mga disciple. Mas maganda ang impact niyan. Dahil yan ay kasama natin ng Cebu, Tacloban, kasama rin natin ng Davao, at buong Region 4 ay kasama natin dyan dahil international yan. Hindi yan national. Buong mundo ng ano yan, ng buwan yan. At bisita natin dyan si Pastor Greg. Yan, nasa araw ng Dalawan. Yan po ang ating kumakatawan at pinaka-international leader natin. Dahil yung sumunod sa kanya, yan ay si Paul Stephen, napakahusay niyang magsalita. Isa pa rin sa napakahusay magsalita niya. Kasama rin natin ang ating grandmother church, si Pastor Jessica, mga makapangyarihan, ginagamit ng ating Panginoon sa makapangyarihan gawa. Amen. So, yun lang ang ating ilang pabalita. Yan po ay libre. Yun ang isa pang himala, libre yan. Marami pong gumagawa niyan. May mga kuwan, yung iba nga, nakaakila pa sila ng mga katulad ng ganyan mga konetas, o ganyan, o yung araneta, ewan ko, kalagay ko, meron din. Nagdasagawa sila ng ganyan, pero alam mo, meron niya, yung class fee. Totoo yan, meron silang, sinisigil na bayad at sinasabi nila, involved na doon yung pagkain, ang magkala sa akin, lahat libre yan, uukuha na lang dyan. Doon sa mga pioneering, na isuporta ka at bibigyan ka ng accommodation na lugar na doon sa mga pioneering churches. Kaya himala ng Panginoon yan. Bilyon ang ginagastos natin yan. Yun yan ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung makikilala nyo lamang ang fellowship nito, hindi tayo namimera. Yung sasabihin, pera-pera lang yan, namimera. Parang makikita mo dito na lahat yan. Subukan nyo. Kasi pagka kasi kayo dito unang nabuksan, hindi mo maunawaan yun, hindi mo matutuwa yun. Nakita nyo, ibang fellowship, meron ng membership. May tawag sila doon yan. May tawag sila doon, ang utang mo yung tawag nila doon, tawag nila dyan ay seminar. Yan, meron sila tinatawag na registration fee. Kalimitan yun, 2,500 o 3,000, sasabihin nila. Kaya sa ibang fellowship, yung mga pastor association nila, sabi nga nila doon, nag-aalaga na sila ng baboy.
para pagdating ng ibibigta nila para makadalo sila sa lugar na yun dahil meron ng registration fee. Pero yun ang kaibahan natin dito sa fellowship. Natin pong ipinamamahagi ang kabutihan ng Diyos nang wala pong bayad. Okay, so paghandaan natin yan mula yan Monday, magsisimula ang unang tagapagsalita natin yan, ang ating national leader, Pastor Alberto Disipida. Susundan niya ng tatlong pangangaral mula sa umaga. Kaya ang natin, kung kayo pupunta, magpapakagastos na rin lamang kayo. Kung kayo pupunta, mula na umaga, magbigay na kayo ng panahon para hindi lang isang mangangaral, hindi lang isang hapon na maririnig ninyo, kundi maririnig ninyo. Kasi gano'n din yun eh. Gagastos ka rin ng pamasahe ng pero napapakinggan mo isa lang. Kaya nakapag-share sa akin si Pastor Vincent, yung daw minsan ang sabi ko, ganyan din. Ganyan din ang karanasan ko. Sabi, minsan niya kasi kami kasi mga pastor, ang puso namin talaga ay talo sa gawain ng Diyos, sa salita ng Diyos, kasi doon trababaluhin ng Panginoon. Kaya bumagastos tayo. Kaya minsan sabi niya, mayroon din siyang minsan mayroon din pagkakataon na sabi niya, kung kayo pupunta roon, at gagastos tayo ng sasakyan, ay pumunta na kayo ng umaga, hanggang na para hindi masayang hindi yung parang sisilip lang kayo, punta kayo, gusto lagi gabi. Di ba? Gabi. Bigay na ng panahon, ng oras na ito na dugo yan, napuhunan natin yan, ginastusan natin yan. Kaya kung ano kayo, yung iba kasi nagsasabi, ay pupunta po ako, pastor, ay Biyernes. Punta na ng Biyernes, gabi pa, nung gabi, late pang dumating. Manamuhan ibig ko sabihin, isang gabi na nga lang, pumunta ron, late pa. Kaya sabi ko nga, makakalbo ka talaga, magiging natin ko sa Panginoon, kung makalaka ng tupa ng Panginoon, makakalbo ka talaga eh. Pupunta huling gabi na nga, tapos darating kung kailan yung nakatayo na yung speaker na magsasalita. Okay, so yun lang, ating ilang pabalita at umayo rin po kami at lalo sa pinuntahan natin, meron lagi naliligtas, meron at isama natin sa panalangin yun. Meron doon si Justin Paragas, yun na nga yun. Kaya lang, hindi pa rin namin malit na pero meron pa rin nililigtas sa pamilya niya. Yung kanyang lola, ay mas nakita ko na mas interesado at talagang tinatanong na maigi. Ay tama mo sa tao kung hindi siya interesado. Hindi yung magtatanong eh. Saan mo, pastor? Saan ako sasakay pagka pupunta ako? Nagugulat ako pagka ganun pa. Kaya tinuro namin ni Mama, sakay lang kayo ng tricycle, sabihin nyo, Toda, yung terminal, dulo ng Kaligma Extension, dulo. Ay ano po, at ano po ako pupunta ron. Kaya nagtrabaho kasi nga ay nasa Bulacan. Itong si Merna Paragas. Ang kanyang apo, si Justin Paragas, ay isang rookie sa larangan ng boxing, nagiging siya sa boxer, kaya lang may trabaho din siya. Kaya sana maligtas itong mga ito at saka ito si Reynaldo Sulot ba? Ano ito, Joy? Anong bigas mo? Solon. Okay, so panalangin natin ito dahil yan dalawang yan ay positibo yan at namin natin na iligtas sila ng Panginoon. Praise God. Okay, so meron ba sasabihin si Bea? Meron pa bang ano? Wala? Okay, so testimony? Magtanayin mo na. Ang katula yung parang makaluan ng ano na? Joke lang, pinasasaya ko na yun.
Pastor, sa privilege ko na makapag-report ko ako sa inyong harapan. Nais ko lamang pong i-report or ibahagi po sa inyo is yung ginawa po sa akin or yung blessings po na naranasan ko ditong harvester po. Pero para lang po mas maliwanagan, gusto ko simulan siya sa una po. So, nung una po kasi, nung naisipan ko magtrabaho ako, ang nasa isip ko po nun is masustentuhan yung pangangailangan ko. And yun nga po, sadly, hindi po ako nakapasa doon sa quatrix ko, alam ko yung ka. Then yung pangalawa ko po na nag-apply ako sa trabaho, ang nasa isip ko na po nun, gusto ko magtatrabaho para masuportahan ko yung church. Gusto ko magtrabaho para may mabigay ako doon sa mga bata na tinuturuan ko na may maibigay ako sa kanila. Then, biyaya po ni Lord, kung yun po yung naging laman ng puso ko, doon po ako biglang natanggap sa trabaho. Then, yun nga po, alam niyo na po yun, bigla po ako na-promote agad as secretary nga po. Then, yun po, dahil po sa tuwa ko sa, pinagpala ko ni Lord, yung 20% po ng salary ko, yun po yung binibigay ko kay Lord. And dahil nga po doon, yung kabutihan ng Lord, never po akong na-short. Dahil nga, di ba po, pag nagbibigay tayo, minsan iniisip po natin, paano natin pagkakasyahin yung sahod natin na yan sa loob ng 2 linggo, ano yung, iniisip ko rin kasi ano yung kakainin ko, kinabukasan, kasi syempre, di naman ako pwede pumunta dito sa bahay para lang kumain. So, yun po yung isa sa mga struggle ko. Pero nagpapasalamat ko kasi may mga patient ko na biglang magtitip sa akin, may magpapadala ng pera sa akin. So, kino-consider ko po siya na blessings kasi nagiging tapat ako sa pagbibigay. Pero kahit ganon, pakiramdam ko pa rin, parang may kulang, parang hindi sapat yung naibibigay ko sa church na ito. Kasi napapansin ko, parang mas malaki yung binibigay ko sa sarili ko. Yung pang sarili ko lang. Yung purpose na ng pagtatrabaho ko, hindi na siya purpose na yung unang layunin ko. Pero, para ang naging layunin ko na ay mas pang sarili ko na lamang. Then, so yun nga, napansin ko rin na nawala na rin ako masyado ng time sa church. So, isang bagay na ginawa ko is, dahil napapansin ko, nawala na ako ng time sa church. Nag-resign po ako sa work ko. Then dahil po doon, yung pera na dapat natanggap ko bago ako mag-resign, hindi ko siya binigay ni Doc ng cost ko sa akin. So dahil po doon, nalungkot ako kasi plano ko, ibibigay ko yun sa harvester and doon sa tutuluyan namin na hotel and hindi nga po siya nangyari. Pero natuwa po ako kasi na-realize ko ano po yung kulang sa akin. Dahil doon sa harvester po na yun, na-realize ko po yung kay Pastor Eric Marino, yung love pour out. Na-realize ko po yung kahalagahan ng kaluluwa. Na-realize ko po na naunawaan ko po na ang reason ko nga po pala kaya gusto ko magkatrabaho is para masuportahan ko yung pangangailangan ng church, para marami ang kaluluwa na madala sa church. And dahil po doon sa blessings na natatanggap ko po, hindi po ako pumayag na ako lang yung makaka-receive ng blessings na yun. Kaya narinig ko na gusto ni ano na makapagsimba siya pero wala siyang pera. Talagang gumawa ako ng paraan para masustentuhan ko yung pera na yun. Kinain ko talaga yung hiya ko. Nakiusap na ako sa boss ko na baka po pwede nyo na po ibigay yung hindi nyo po binibigay sa akin. And super blessed po ako, thankful po ako kay Lord kasi binigay niya po yun sa akin. So na-realize ko na, will talaga ni Lord na makakinig sila sa salita ng Diyos. Dahil, kung paano sa inyo, hindi siya ganun kabigay, pero for me kasi parang grabe na yung blessings na yun sa akin. So, yun, binigay ko siya, pamasahe nila para makarinig sila ng salita ng Diyos. And binigay ko rin yun na nag-ambag din ako sa fellowship sa Bangkalan. Then yung iba, tinayos ko po dito. So, ayun po, nakita mo po yung ang himala sa buhay ko. And ayun lamang po, sa Diyos po ako din. Sa iyo, sarili mo na may totoo. Anak ko yan, kaya nga nabibiro ko ng okay. So, tayo po ay larako na ngayon sa salita ng ating Panginoon.
sa salita sa gawain pa ng ating Panginoon ay pwedeng libong ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Ay tulad na sinabi ko kanina, yung konferensya na ating sinasagawa, yan po ay libre. Tayo po ang sumusuporta diyan. Hindi tayo Sabi ko, nakasunod yung Pilipino na susuporta. Hindi tayo, kundi ang buong churches sa buong Pilipinas ang sumusuporta diyan sa activities na yan. Kasama na yung pledges, yung mga ties at pledge ng mga Mandaluyong Church, ng miyembro, yun. Kasi kung bakit tayo meron ganyan, ay paliwanag ko lang sa inyo. Kasi ito, naging katanungan ko noon. Sabi ko, saan napupunta yung tithes? Saan napupunta? Ito lang dito, hindi kong tayo. Punta rito ito. Ginagastos ito dito, ang maintenance, revenue ito. Sagana yan, kaya ginugibig ito. Katulad yan, nakapag-repair ng andun pa yung isang electric fan, bumigay siya. Yung maintenance, ginagamitan natin dito. Yung tithes na dito, kasama na yung kamuan, pati yung mga tithes ng mga manak ko. Pag umingkam yan ng 30 or more than, kukulang namin ng tithes yun at ipadadala namin sa baklaran. Yun. Kaya, hindi tayo naghahamon dito ng tithings, tapos hindi naman kami nagbibigay. Hindi po totoo yun. Kaya kung ano yung ginagawa mo, yun yung magpupulog sa tao, sa iyong mga tao. Kasi kung ano yung nasa sa iyo, kung ano yung puso mo, yun yung isasali mo sa mga tao eh. Kaya, nagtatay kami doon, ang pangalawang tanong, ay saan nagtatay sa saan nagtatay sa income ng baklaran sa napupunta? Ganyan yan. Nagbibigay siya, nagtatay siya sa Guam. Doon siya nagbibigay ng Saan naman nagbibigay ng Guam? Kay Pastor Greg. Paikot yan. Ngayon, dito sa Pilipinas, yung income natin dito, pumupunta sa Mandaluyong yan. Yan ay ginaharap ng Mandaluyong naman ay nagtatay siya kay Pastor Greg sa Prescott, Arizona. At yun naman, sa totoo nga lang ng patotoo ni Pastor Boy, nung panahon na yun, nagtatay siya, binigay niya yung tithes ng buong Pilipinas. Buong church, yung kabuuan ng tithes churches ng buong Pilipinas, ay ibinigay na kay Pastor Wayman. Buhay pa na si Pastor Wayman. Ang sabi ni Pastor Wayman, no, gamitin niyo yan sa inyong gawain sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, gamitin mo yan sa buong nasasakupan mo. Kasi si Pastor Aboy at ang pinaka-national leader dito, gamitin mo yan sa buong nasasakupan mo. Gastusin mo yan para sa mga kaluluwa. Kaya hindi niya natin hanggang. Pero ang Prescott, Arizona ay nag-invest po sa atin. Sila po yung unang gumagastos ng mga konferensya natin para magkaroon ng tao, para magligtas. Siya yung pumunta rito, ginamit niya si Pastor Glenn Clark, nang siyang nagpumunta rito para mag-evangelism at marami nakakilala ng mga Pinoy sa Davao, si Pastor Mark Ozon, ang kanyang ipinadala sa Davao para mabuksan at ang Davao ngayon ay kung di ako nagkakamali ay meron siya mga 500 churches sa buong pinakamalaking gawain natin na nasa Davao. Ang pagkakaalam po, may bilang sila na 700 to 800 ang attender nila doon sa loob ng church nila. Sila pa yung may pinakamalaking church sa atin sa ngayon. So, yun. Nag-invest sila sa atin, pero nung ibinabalik natin yung tithes, yung bunga ng pagpapala na tinatamasa natin dito, hindi nila tinanggap. Kaya lang, sabi pa sa Boyd, nung nagpapagawa na ng church ang
Prescott. Nagpapagawa sila ng church doon sa Prescott, Arizona. Sinubukan ni Pastor Buyet uli na ibigay, Pastor, sa ikalawang pagkakataon, huwag mo nang tanggihan. Tulong namin ito doon sa pinapatayo ng church. Tinangkap ni Pastor Buyet. Sabi mo, kapalain kayo ng Panginoon. Kailangan ko ito dahil sa construction na ginagawa. Doon lang tinanggap. Pero nung pagkatapos naman, sa pagkahalang ko wala na. Dahil inaano nila dito, ginagamit na natin dito yun. Kaya nakakastusan natin yung konferensya. At ang konferensya natin ay sa Pioneer Street sa may Bayanihan Center. Doon gaganapin yun. Ang alam ko noon, kulang-kulang 1 milyon sa loob ng isang 5 araw na pagtitipo. Tapos yung isusuporta mo sa pagkain, yung isusuporta mo sa mga tutuluyan, so ano ko ibig ko sabihin? Kaya kailangan ng gawain ng Diyos ng pananalaki. Kaya tayo ay lumiligo. So, hindi po tayo nanunulisi. Yung mga namimigay dyan sa palengke, nagbibigay ng sobre, yung ginawa ni Kibuloy, hindi natin ginagawa yun. Wala akong inutusan dito. Ito, kita kayo ng candy ha. Sabihin nyo, estudyante ka. Para sa supporting na estudyante ka. Para sa pag-aaral mo. Yun ang style ng ni Kibuloy. Hindi tayo gano'n, wala tayong nagkakot na gano'n. So, nakuha niyo ibig ko sabihin, sumusulong ang gawain ng Diyos dahil yun yung nabibigay. Yan, totoo ni Cherry Ann, ibinabalik sa atin. Kakapusin tayo ng oras kapag ibibigay ko pa, nung pinatotoo pa ako kung paano ako pinagpapalan ng Panginoon. Kakapusin tayo sa oras. So yun lang, tayo dilig ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ang kapalit ng bawat sintimo na ibinibigay niyo ay kaluluwa. Tandaan ninyo yan. May kaluluwang naliligtas, may mga kaluluwang naaabot ng salita ng Panginoon. Okay, tawagan ko si Jane. Mas kilala ko si Tagalog eh. Ayun ay manalangin sa Panginoon. Natila dapat ng Diyos, may wikha ng langit at ng lupa. Dalangin ko po'y pagpalain mo ang iyong mga anak. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga gawa, ang kanilang mga kamay, ay pagpalain mo dakilang Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. I got my mind made up. Pakita natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. I've got my mind made up. Praise the Lord. Well, Lord, I've got my mind made up. Praise God. Hallelujah. Yung mga bisita na, salamat sa mga manunod pagkalay kayo na ating Panginoon. Tatlo yung bisita natin na di ba, na foreigner. Pastor Greg, Pastor Paul Stephen, Jesse Clark. Pupunta po sila dito sa hilig nila po. Mag-i-stay sila dito. Minsan sinasabi ni Pastor Boyet yung accommodation. Pero yung anong tawag doon, yung ticket nila ay sa hilig nila yun. Kita mo si Pastor Eric Marino, ano sabi niya? Inamon niya ang kanyang member sa Saipan na kasi makapunta sa Baklaran. Sinuportahan niya yun. Para kasi para ma-share niya yung pagkapala rito. Kaya yung tatlong yun, sa aking pagkaunawa, ano nila yun? Ng suporta ng church nila yun. At higit sa inyong kaalaman, yung ating grandmother church, si Pastor Jesse Clark, ninasa niya na bigyan kami ng pagkakataon na kami makarating ng Guam. Sinabi niya na magano kayo ng visa
mag-apply kayo. Sabi namin, Pastor, wala kami na, dami pera, wala kami sa papadala ko kayo, kasat magano kayo. Eh, paano pasok po kami natin? Walang problema. Kasat, training nyo. Ganun ang puso ng mga pastor natin. Anong tamaan nila sa akin? Wala. Pero sila sinishare nila yung kanilang pag-ibig, pagmamahal sa Panginoon. Kaya nag-apply kami ni Mrs. Kabog-kabog yung victim namin sana. Kasi kumihimayan ako, 32,000. Kaming dalawa. Nalala yung binigay ni Pastor Jessica. Kaya gusto niya namin makalapin sa isipin mo, sino kami? Sino kami? Gastusan ng gano'n. Kaya ang nangyari, deny. So, ang masakit pa noon, ang maganda pa noon, nakakahamon. Ang sabi ni Pastor Jessica, subukan niyo ulit. Totoo yun. Sabi na, Pastor, sa iba na lang, gamitin mo na natin yung pera sa ibang bagay. Paghahandaan muna kami, paghahandaan muna namin. Kaya ginagawa ng mga anak ko kaya labas isa yung purpose niya. Kaya kaya ang labas niya para makita mag-record doon na kaya namin talagang magbakasyon sa iyo at ng kasa. Yun ang purpose mo, hindi lang puro ayahay yun. Alam ang gano'n yun, dahil pagkatano ka doon makikita ko, ay talagang bakasyonista na. Kasi iniisip nila, maghanap lang ako ng ano doon eh. Nag-tingin lang ako doon sa buwan. So, panalangin po natin sa Panginoon na pagpalain ng ating mga mother church, ating national leader, at ang ating mga pastor sa ibang lahi. Ang mahal nila po ang Pilipinas. Okay, so dahil tayo may darako ngayon sa salita ng ating Panginoon, sino yung nakakaalam yung kawikaan na okay, meron na magkano sana ako ng isang quotation na magkasa mo, medyo nag-imuntal na ako na aking isipan. Meron isang kwento na napakinggan ko lang ito. Sa totoo lang, namin ko na kahoy ko ito. Hindi ako original dito. Hindi ko na matandaan kung kami na dito makakinggan. Dahil ang inyo pong lingkod ay mayroon ng kulang-kulang ng 40 o 38 years na sa fellowship nito. Dahil naligtas ko ako 14 years old. Punong-puno ng tissue ang aking buhay. Pero ginamit tayo, kinahabagan tayo ng Panginoon. So, isang bahagi ng Amerika, merong kwentong naganap. Dahil nga sa ito ay napakinggan ko lang, hindi ko alam kung gano'n kasigurado. Kasi sa ibang mga bansa sa Amerika kasi uso yung nakikihit. Ano yung nakikihit niya? Gano'n ka lang, para ka ng merong buwan na merong nagpapasakay. O tawa na naman kayo ng tawa. Mali ba yung aking anong hits? O anong okay, kayo naman tunawa. Aminado naman ako eh. Hindi ako katulad na ng Pastor Rico. Yung Pastor Rico kasi, sa totoo lang, hindi masyado rin nakapag-ano yun. Kaya lang, iba siya sa akin eh. Sanay siya. Kita mo, interpreter siya eh. Pero parehas lang kami nung dating tatanong tricycle driver. Kaya pag kayo, pipilihan nyo na lang. Pero okay lang, sanay ako dyan. Kasi sa probinsya, nakaranas ako ng ganyan eh. Habang nagsasalita ako, may nagsasalita. Dahil minsan, nakapagsalita ako ng mataas ang high blood. Mataas naman, high blood pa. Nasigaw, sanay tayo dyan. Pero isipin nyo na lang kung ginamit yung isang taong katulad ko.
pwede kayong gamitin. Kayo na mga nagtatrabaho sa center. Sanay kayo makipag-usap sa tao. Sayang ang talento ninyo kung hindi nyo patatamin sa Panginoon. Kumbago nga, natatawa kayo. Ngayon, napupungilit na gamitin ng Diyos. Dahil ang pinakahabag sa napakaraming kaluluwa. Sana ilusin din kayo ng Panginoon. So, ano na nga, yung lalaki, doon nagsimula ang kwento, nag-ano siya ng masasakyan niya. Marami siyang pinala, pero nilalampasan siya. Pero alam nyo, mayroong dumaan, nakita niya, dito baka makasakay ako, sabi niya. Sinubukan niya, sinya siya ng gano'n. Hindi kayo naasahan nung lumapit sa kanya, hindi po naman, isa pa ng karo, sasakyan ng patay. Sumilip siya. Boss, papunta ba kayo ng bayan, kabayanan? Papunta daw siya. Sinilip niya yung likuran. Nakita niya, may ataol pa. Ay sabi niya, boss, pwede ba? Nasa sa iyo. Kung sanay ka sa ganitong dahil ito trabaho namin, may i-deliver na ako dyan isang ataol dyan. So, wala siyang magawa, dahil walang tumigil sa kanya, nasakay niya. Sumakay siya, sa tabi ng ataol. Nakaupo siya, sabi niya sa isa-isa naman, may ginay ganun. Isa maglakad ako. Hindi niya pinapansin yung lumalayo siya ng kaunti. Kita naman yung bago naman ito, hindi naman siguro ito. Kaya tuloy sila. Yung driver, kikinig na headset pa. Hindi nga siya nagdagdag ng gano'n. So, habang sila'y tumatakbo yung karo na yun, nalubak yung malalim na lubak. Blow! Biglang nabuksan yung ataol at bumangon yung nakahikad yung nakalagay sa loob. Ganun. At dahil doon, ganun pa, muntik na umano yung mukha doon sa kanyang yung pala may pahinanti pala doon na natutulog doon. Dahil sanay sila sa ganun Pag ganun, ano yung ginawa? Sa super takot nung nakisakal, tumalon. Tumalon, yun. Nadisgrasya. Kwento yun. Hindi ko alam kung gano'ng matutoo yun. Pero yun yung nangyayari. Gusto yun yung mangyari. Ano yung ibig ko sabihin? Bakit sinabi ko yun? Minsan, ang takot ay nagpapahamak sa buhay ng tao. Yun ang minsan ang dahilan kung bakit marami mga tao napapahamak dahil sa tao. Okay? Meron po sa Bible, ito pong aming pangangaral sa inyo ay nakuha ko habang si Pastor Eric Marino ay nagsasalita. Biglan din natin sa akin kung nakaraon. Simple lang, pero ito'y malaking makatotohanan. Judges sa chapter 6. But 6 na nakalagay dito. 7 dito 7. Okay. 6 na siguro. Oo, hindi ba ako nga pala. Sorry. Yung kabuuan kasi ng kasaysayan ay sa Judges chapter 7. Pero gusto ko ang ginawa kong teksto kasi ay yung sa chapter 6. Itong lalaki na ito, kung bibigyan natin ng pansin, ang pangalan niya ay si Gideon. Si Gideon. Akala ko yung Gideon na yun, akala ko napanood akong pelikula na ganyan ang pangalan niya Isa rin siya mandirigma. So, ito si Gideon ay lahi ng mga Israelita. At nung panahon na yun, ang Israel ay kinukugtong ng Madianita. Kalaban ng bansang Israel. Sila hindi makapag-harvest ng kanilang mga tinatanim na mga pananim nila, ng mga pagkain nila, hindi sila makapag-harvest. Dahil pag oras ng hindi harvest na yung mga pananim nila, ang ginagawa ng mga Madianita, sila dumarating sila na nag-harvest ng sabita.
Hindi sila makareklamo dahil malalakas ng panahon na iyon at sila nakubkob ng Madianita noong panahon na iyon dahil sa kanilang kasalanan. Dahil ang Israel ay napakatigas ng ulo. Kung ikay magbabasa ng Bible, nakikita niyo talaga napakatigas ng ulo ng Israelita. Ang daming himala nila naranasan, pero makikita mo ito na napakatigas pa rin ang ulo niya. At nang gamitin ng Panginoon dahil nahabag ang Diyos sa lahi ni Israel, sa lahi ni Jacob, at ipilahi ni Abraham, dahil nahabag ang Panginoon sa kanila, pinili niyang gamitin ang lalaki na nangalan ng Gideon at ipinawag niya ang lalaking may tapang. Pero ang totoo nun, si Gideon noong oras na yaon ay nagtatabo at lihim niyang hinaharvest o lihim niyang ginigiling yung kanyang inani ng mga trigo. Palihim kasi nga siya takot. Pero ang nakita ko dito, yung salita na binitawan ng Panginoon, ikaw na lalaking may tapang. Basahin natin. Judges of chapter 6, verse 11 to 12. At ang anghel ng Panginoon ay nataroon at umupo sa ilalim ng Izena na nasa obra na kay Joas na Abiserita. At ang kanyang anak na si Gideon ay pumapalo ng trigo sa ubasan upang italo sa mga Madianita. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw, lalaking makapangyarihang may tapang. Ulihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Nais ko muna tayo manalangin. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, ang dalangin ko po, Panginoon, ay pagpalain mo ang iyong salita. Dakila Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. Ikaw, Panginoon, ang umangon. Ang iyong banal na Espiritu ay pababain mo at siya magbigay ng hamon sa puso ng bawat isa na iyong mga anak. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kung babasahin niyo ang kabuuan ng Judges, chapter 6, hanggang 7, hanggang sa sumunod na chapter, makikita niyo ang buong pangyayari. Ngayon, nais ko sa paksaran mo na ito. Bakit na tinawag si Gideon na lalaking makapangyarihan na may tapang? Samantalang luwag na nagtatalo nga eh. Bakit na tinawag? Kaya kinasaan ko ito dahil sa kanyang katayuan, bumuo ko ng isang paksain, kinasaan ko ito ang sukatan ng Diyos sa tapang. Alam ko, akala ko yung mga matatapang na tao. Ang ilan nga sa iyo, isa nga sa inyo, isa na yung makipagdumikalan, kickboxer. Di ba? Ang buhay dati, pinapatuloy niya. Pag may nakilipan siya, kasalanan niya, sasapakin niya. Ganyan ang buhay niya. Pero ngayon, narito siya. Nasukatan ng Diyos sa taong may tapang. Bakit tinawag ng Panginoon si Gideon na lalaking makapangyarihang may tapang? Una, ang taong matapang ayon sa sukatan ng Diyos ay taong nakikinig ng salita ng Diyos. Kung wala kang panahon, hindi mo maipaglaban ang pakinggan ng tinig ng Diyos, duwag ka sa harapan ng Panginoon. Pinigilan ka lang, naalala mo lang na may amo ka nga pala, naalala mo lamang na may barkada ka nga pala, natakot ka ng makinig ng salita ng Diyos at baka ikay pagkawalan. Pag ganyan ka, hindi ikaw ang sinasabihan ng Panginoon na lalaking makapangyarihan kay tapang. Dahil manager mo lang, hindi mo maharap. Pero ang scripture yan, natatakot siya sa sarili, ibigay na sa kanya. Pero dahil sa kagustuhan niya makatulong sa gawain ng Diyos, naglakas loob siya. Hindi siya pinahiya ng Panginoon. Amen? Kaya tandaan natin, kung hindi natin kayang ipaglaban ang salita ng Diyos, hindi mo mabigyan ng panahon
bonus. Baka kung anong mangyari. Paano mo maririnig sa tinig ng Panginoon o lalaking may makapangyarihang may tapang? Ang nakita ko dito kay Gideon, totoo, hindi nagkamali. Eh, huwag natin kalilimutan ang Diyos. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Yes, maaari si Gideon ay takot siya dahil mas makapangyarihan sa panahon na yaon ang mga Madyanita kaysa sa kanila. Pero pinaniniwala siya ay may tapang sapagkat itataya niya ang buhay niya alang-alang sa tinig ng Panginoon. Sundan ninyo, bayan, basahin niyo yung kabuuan ng kasaysayan. At nakita natin, ang sabi noon, ang hukbo ng Madyanita, singkapal ng buhangin sa dagat. Yung nakawan. Pero siya'y sumugod dahil sa tinig ng Panginoon na ang dala niyang kawal ay 300. Patunay na handa siyang makinig sa tinig ng Panginoon. Dapat kaintipid ko ito. Wala akong nakita na may nakahamok. Ang gagaling magsalita. Sanay sa call center. Deserving ba tayo na tawagin? O lalaking may tapang. O babaeng may kapangyarihang may tapang. Huwag mo ganito. Talaga na sinabi ko sa inyo, hindi ako magandang mag-pronounce. Yung intonation ng tama ba yung words ko? Yung pagbigkas ko minsan ay talagang minsan mali. Kasi hindi kasi ako nasanay sa ganyan eh. Kaya tayo ni Pastor Rico. Ang ano ni Pastor Rico, naglalaro siya. Kasi sabi niya, mahilig pa sa bata. Siya'y lagi nang nanonood ng TV ng programa ng Sesame Street. Alam niyo yun? Yung Sesame Street, si Big Bird, lalabas, Apple. Kaya si Jacob, mas maganda pa mag-pronounce siya kaysa sa akin. Totoo niya dahil laki na amin na. Sabi sinasabi niya, kumakanta pa yan. I like to eat apple and banana. Ito naman ako kumakanta yan. Mas maganda pa ganyan. Kaya pasuli ko gano'n sabi niya, doon na siya kumakain sa harapan ng television. Ay, nung panahon ko kasi, ang pinapanood ko dahil yung kapanahon na namin Golden Spikes. Ang narinig namin ng let's bomb in! Wala kang natutuwa. Wala naman akong napapala. Ano nyo ba? Kaya ganito tayo. Pero ibig kong tukuyin dito na pumili tayong itaguyod ang gawain ng Diyos. Pero ngayon kaharap ko mga taong nagsipag-aral, mga taong sanay, magaling ang orador ng kanilang mga dila, ng kanilang bibig. Orador. Minsan minabot na ako doon sinabi ni Pastor natingin ako ng gano'n. Yung sinabi ni Pastor, ng pangalan, Pastor Denver Reyes. Sabi na mayroon siya nakita doon sa kailawas ng mga disciple ng mga bata. Tuwan-tuwa yung mga nakikinig pag nagsasalita. Ito yung galing mo ang salita. Ang ka natuto niyan pag nagpapalutong sa paligid? Yun daw ay gifts. Tapos sinabi na, sa buong buhay ko, ang tagal ko na nagsasalita, nangangaral sa kalsada, walang nagsabi sa akin ng gano'n. Alam mo, pinakagano'n na. Isip-isip ko. Ang dami nagsalita sa akin ng gano'n. Pero bakit walang nangahamon? Walang nariligtas. Bakit walang tao, walang naniniwala sa akin? Hindi nagsalita sa akin mo, parang panahon na yun, election na yun. Tatakbo si Marcos Sr. Ano na yun? Ano sabi sa akin? Bakit huwag ganun mo magsalita? Sa kasada, kukuhain kita. Ikampanya mo yung aming kandidato. Sabi ko, hindi ko ako ganyan, hindi kami sa ganyan. Wala ko kami halang sa ganyan. Hindi, ang ganda mo maghangin ng
nag-usap eh. Kasi narinig nila yung sinabi ko. Kami po'y pumunta rito hindi para lasunin ang isipan ninyo. Kami po'y pumunta rito para tanggalin ang lason sa inyong mga isipan. Ano na sila doon? Usap nito. Pero ito nga ako narinig na sinabi na, ang iyong sinabi ay napakalaga. Isang timpo na hindi dapat kami kasi. Malapang namin kanina. Diba? Ang dami na nagsalita sa akin ng ganyan. Pero wala na ilalabas. Eh ano nagsalita na si Pastor Denver? Panginoon, bigyan mo ako ng kakaturo talaga. Dumating sa isipan ko, gumawa ka at makikita. Sumasagot pag kinakausap niyo ang Diyos, sumasagot ang Diyos. Hindi nyo lang naumawaan. Basta sabi nyo, huwag kang mapago, gumawa ka. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang taong may matapang ayon sa sukatan ng Diyos ay taong nakikinig ng salita ng Diyos. Yan po huwag natin kalilimutan. Pangalawa, ang taong may tapang ayon sa sukatan ng Diyos marunong magbawas. Kung babasahin natin yung kasaysayan, ang libo ang tumugon. Tinawag ng Israelita at sinabi na, tayo haharap sa mga Madyanita. Papayag ba kayo? Kaabang buhay na lang tayong aalipinin ng mga taga-Madyanita. Ikaw yung mga Israel. Hindi! Sasama ba kayo sa akin na ating sasalakayin ng Madyanita? Wow! Panginoon, ito na ang mukbo mo. Ang masabi ng Panginoon, masyado yung marami. Bawasan mo. Hindi ko na ma-report kung ilan yung kuwan. Sa panong paraan, Panginoon. Kaya mo makikita kung bakit sinabi si Gideon na may tapang, nakikinig na siya sa tinig ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, padaanin mo sa ilog. At dumaan sa ilog, yung makita mong uminom na hawak ng kanyang tawa sa kanyang kamay habang umiinom sa ilog. Yung isang kamay lang ang gagamitin at yung isang kamay lang hawak sa tawa. Ang pakinom nila ang ganun. Sasalok niya yung kamay niya sa tubig ng ganun. Tapos itatanti lang yung kanyang labi, ibuhod mo. Pero yung makita mo na, tubig! Nagilig ka! Tatlamahin na doon, amoy na doon. Sabi doon, pauwiin mo. Pagkanin mo na lang ng kabuti. Pero talaga yun, kung kayo nababasa, makikita niyo yun. Dahil makikita mo lang yan sa may bautismuhan, may outing. Yun ang sabi ng Panginoon. Doon mo lang yung makikita. Pauwiin mo na. Kaya sabi niya, sumigaw ka. Sabihin mo yung lahat ng takot. Umuwi. Umuwi na. Tapos yung panghuli, ang sabi doon, basahin mo, nakailang beses na nabawas. Eh, kung ako yun, Panginoon, ang aming kakalabanin, kapal ng buhangin sa dagat. Tapos babawasan mo pa? Ay, ayaw mo na. Hindi na. Tumawag ka na ng ibas. Si Rambo at si PJ. Si Provinciano. Si Momo Martin, ang tawagin mo, Panginoon, dahil hindi mamatay-matay yun. Tumaabot yun na 10 taon. Ang pelikula nun. Pero si kapal ng buhangin sa dagat. Tapos babawasan mo. Outnumber na nga kami, babawasan mo pa. Nakita natin ginawa. Dahil yung doon ko nga nakuha yung unang punto eh. Nandidinig sa tinig ng Diyos ang taong may tapang. Nakikinig. Basahin natin, Judges chapter 7, verse 4 to 7, and 13 to 15. Nasabi dito ganito, at sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan ay totoong marami pa, palusungin mo sila sa tubig at doon aking susubugin sila.
sa iyo at mangyayari na sino mang aking sabihin sa iyo, ito'y sumama sa iyo, daw nang sumama sa iyo. At sino mang sabihin ko sa iyo, ito'y sumama sa iyo, huwag sumama sa iyo. Sa gayoy kanyang inilusong ang bayan sa tubig at sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat humimod sa tubig ng kanyang dila, gaya ng paghimod ng aso at iyong ihiwalay, gayon din ang bawat yumuong lumuhod upang uminom. At ang bilang ng mga humimod na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig, yun na nga yun, nakagano, nakatingin siya sa paligid. Ang bilang ng humimod na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki. Ngunit ang buong lapis ng bayan ay lumuong lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod, ay ililigtas ko kayo at ibibigay ito sa mga Madianita sa iyong kamay at pabayaan mo ang buong bayan na yumaong bawat isa sa kanilang dahon. Nang dumating si Gideon, narito may isang, okay, so hanggang doon na lang. So, hanggang doon na lang. So doon natin makikita na ang Panginoon, tandaan natin, may Diyos ng pagbabawas. Mayroong ayaw mong, mayroong binabawas sa iyo. Kung ayaw mo, nababawasin mo yung kaibigan mo. Magbabawas ka na sobrang overtime, kaya hindi ka makadalo. Hindi ikaw yung lalaking may kakam. Kung hindi mo maiwan-iwanan ang mga barkada mo, hindi ikaw yung tinatawag ng Panginoon na may kakam. Yun ang huwag natin kalilimutan. Sa Bible, nakapangaral na ako nito, halos lahat ang makikita mong nasa Bible ay may dinanggit yung patungkol sa pagbabawas, sa pagkaalis, sa pagkatanggal. Una-una, paborito ko, si Bartimeo, itinapon niya ang balabal niya. Yun naman yaman niya eh. Diba? Tinapon niya yung balabal niya. Pagbabawas yun. Diba? Itinapon niya yung balabal niya. Lumapit siya sa ating Panginoon kaya si Bartimeo. Kahit gano'n siya, lalaking may tapang yun na makapangyarihan. Si Pablo, binanggit niya yan. Sinabi niya. Amen? Anong sabi niya? Hindi ko tinitingnan ang mga bagay na nasa ating likuran. Ibig sabihin yung mga bagay na nasa sanlibutan. Ang tinitingnan ko yung mga bagay na nasa unahan. Na kung saan doon ako tinawag ng Panginoon. Nasabi niya, nang nakilala ko ang Panginoon, tinanggap niya ang lahat ng uri ng pagkalugi. Dahil si Pastor Yuno, may pangangalaga yan. Kung ayaw mong maging tumanggap ng pagkalugi, hindi ka pwede. Hindi ka pwede lingkod sa Panginoon. Hindi ka pwede negosyante. Hindi ka patuloy kong mag-inchik eh. Kasi totoo naman talaga, lahing inchik yun. Alam niya, mga herera. So, doon natin makikita ang salita ng ating Panginoon, ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Handa ka bang magbawas? Kaya nabanggit ko na sa inyo dito, Pastor Naro. Ang ganda-ganda ng trabaho. So yung may hawak ng lahat ng facilities doon sa army, Scout Ranger siya. Lahat ng nilalabas na bala, siya ang pumipirma doon. Ultimo daw, sabi mo, ultimo general, dumadaan sa kanya. Kaya, sabi pag general, hindi mo basta kahihirapan yun. I-release mo talaga yun. Hihingi sa kanya isang drum ng gasolina. Hihingi sa kanya, bigyan mo nga ito. Hindi yung 16 batay dyan sa Kudeka. Meron sila. Bigyan mo nga ito isa. Hindi na niya tatanong kung saan nagagamitin niya. Kaya sabi nung kanyang kasama sa trabaho, wala kang ito. Bugtay. Wala kang ito. Yayamang ka dyan. Sabi ni Pastor, mag-design. Hindi ka makapaglilingkod sa Panginoon. Hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Mag-design ka.
Tapos nung mag-resign na siya, yung nakuha niya na separation pay, saka nakuha niya, dahil hindi pa naman niya i-retero eh. Pinuhunan niya, nagtinda siya ng sila. Dahil sinabi ni Pastor sa kanya, manghanap buhay ka. Kaya nasabi ang Pastor ko na nakuha. Ang ganda na ng trabaho ko, tapos sasabihin ko, maghanap ako ng trabaho. Kung ginawa niya, nagtinda ng isda. Isda! Pero ngayon, regional leader natin sa Tacloban. 6 na bagong churches ang naitanin niya ngayon. Katatapos lang ng konferensya niya at si Pastor Boye, pagkatapos ng galing magsalita sa kanila diretso doon sa Alistair Homecoming. Kaya, kita nyo, ano kayo na doon? Ano kayong paho? Kung ako kami yung ibig sabihin, walang pinabayaan ng Diyos. Pangatlo, at dito ako magtatapos, ang tunay na tapang ay nanggagaling sa Diyos. Saan mahahanap ng tapang? Maraming mga tao umahanap ng tapang sa anak. Di ba? Parang aso. Tapang bahay. Tapang lang na aso pag nasa bahay. Nakikita nga ko sa mga Facebook, sa YouTube. Pagkaharap yung amo tatabi. Pagkaharap yung amo yung aso Kung kinakawakan, kaharap yung amo tatayo yung amo. Naiiwan yung aso na kaupo. Ahawakan ng ano. Parang ganun, di ba? Tapang bahay lang. Saan mo kinukuha ang tapang mo? Employer mo? Saan mo kinukuha ang tapang mo? Saan nagmumula ang tapang mo? Katandaan ninyo yan, hindi kayo magtatagumpay hanggat hindi nyo tatanggapin na ang tapang ay nanggagaling ay sa Panginoon. Ang tapang ay nanggagaling ay sa tinig ng Panginoon Jesus. Amen? Katulad na sinabi ko sa inyo, bulol-bulol ang harapan ng kaharap nyo. Alala ko yung sa lupa, nagsalita ako. Ang pinakamahalaga sa doktrina ng ating Panginoon ay F. Sabi ko, ano yung naman yung F? Sabi mo, F, sabi mo, sabi mo isa, akala ko, Duwindi. Kasi nga hindi ako maganda mag-pronounce. Yung pala, eat. Yung eat. Kaya sabi ko, F. Nakagano sila. Ano ba yun? Ano yan? Pero ang ganda ng mga nilangin nyo, kung magsalita kayo, yung mga pronounce kayo ng mga ano, di ba? Ang mga call center, nakukumbinsin nyo ang mga tao. Pero asan ang tapang nyo? Tinatanong ko lang, hindi makapagsalita sa unahan, hindi makapagpatuturo. Pero kapag sa pagkita ng pera, ang galing nyo magsalita. O ba nyo ba? Ang pagdating sa pagkita ng pera, ang galing ninyo magsipagsalita. Tandaan ninyo. Babasahin ko lang ito. Ang sabi rito, ano ba yun Ipagkatapos niya makuha yung katundaan. Nandun na siya siguro. Nandun siguro siya sa tinitingnan niya siguro yung mga tatundaan. Siguro may nakikita siya, may bukid, mayroong inikat-ikat. Kaya kami talaga dito. Sa tatundaan ito siguro mayroong isa pang kawal na lumaban. Pagkakapay ba kami dito sa totoo lang? Hindi gano'n na-develop agad ang tapang ni Gideon. Bangtulog siya sa wikang na Quezon at tumilis siya, nag-hesitate siya. Kasi hindi na talaga, makakawal ba talaga ito Panginoon? At alam ng Panginoon yun, kaya sinabi ng Panginoon mamaya, bumapang ka malapit sa kampamento na Margarita. At ipakikinig ko sa iyo ang pagpalatandaan ng pagiging matagumpay mo. Kaya sa Diyos lang nang gagaling ang kalakasan. Kaya siya bagamat siya yung kinakabahan, tumatayong balahibo niya hanggang
sa chapter 7, verse 13 to 15. Ang sabi rito, nakinig niya, dahil malapit na siya eh. Doon sa hukbo ng Madyanita, nakinig niya, nag-uusap. Mula sa bibig ng Madyanita, lumabas ang ganitong pangungusap. Basahin natin. Judges of chapter 7, verse 13. At nang dumating si Gideon, narito may isang lalaki na nagsasaysay ng isang panaginip sa kanyang kasama at kanya sinabi, Madyanita yan, yan yung kaaway ng bansa ng Israel. Nalaginip ako ng isang panaginip at narito isang munting tinapay na si Baday dumulong hanggang sa kampamento ng Madyan. At umabot sa tulda at tinamaan niya ng malakas na tuloy bumagsak at nakiwarik na ang tulday lumagpak. At sumagot ang kanyang kasama, ipakwentuhan niya, hindi niya alam ano siya sa dulo si Gideon na nakikinig. At sumagot ang kanyang kasama at nagsabi, ito'y hindi iba, kundi ang tabak ni Gideon na anak ni Joas, isang lalaking Israelita na ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay ang Madyanita at ang buong hukbo niya. At nangyari nang marinig ni Gideon ang salaysay tungkol sa panaginip at ang pagkapaliwanag niyaon, na siya'y sumamba at siya'y bumalik sa kampamento ng Israel at sinabi, tumitig kayo kapag ibigay ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Madyan. Tinamig pa niya yung kaaway niya. Para lang ipakinig sa kanya ng Panginoon kung ano ang hinaharap niya. Saan niya napakinggan yung lakas na yun? Saan siya tumayo? Saan siya nagkaroon ng tabang? Sa Panginoon. Binigyan niya ng Panginoon ang panaginip ang mga Madyanita at binigyan sila ng takot ng Diyos sa lapwat sa kay Gideon ay binigyan ng lakas ng tapang. So nakuha niyo hindi ko sabihin? Kaya hanggang ngayon, ganyan ka pa rin, naruruwagad ka pa. Natatakot ka pa rin kasi ayaw mong makinig ng tinig ng Diyos. Ayaw mong dumalo ng mga konferensya, mga harvester, homecoming. At ano ang gusto mong mapakinggan? Yung mga green joke doon sa barkada mo. Di ba? Saan mo inaakalang mapapakinggan mo ang ikalalakas ng spiritual life mo? Saan mo mapapakinggan sa inaakala mo ang tinig ng Diyos at ang future mo? Saan mo sa tingin mo mapapakinggan mo? Yan ang dahilan kung bakit ganun na lang kami mga pastor sa pagkakamot. Dinadala namin kayo sa magandang kahantungan ng buhay ninyo. Isa pang bagay sa aming pagtatapos, ang tapang ni Gideon ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang pagtitiwala sa kaisipan ng Diyos. Nagtiwala siya sa kaisipan ng Diyos. Paano ng Diyos yun eh? Gideon, ito ang kaisipan ko. Makinig ka na. Bawasan mo. Madami yan. Panginoon, ano ka ba naman? Ang dami ng kalaban namin. Tapos, doon na po kayong ano eh. Yung pelikula na ano, yung 300 na, yung mga Sparta, 300 yun eh. Bible ano yun, ang pagkakawa ron ano yun eh. Inano dito kay Gideon. Pagkatundaan. Kaya ang tanong ko sa inyo, paninong kaisipan ka nagtitiwala? Sa kaisipan mo? Tatayo ba ang kaisipan mo sa kaisipan ng Diyos? Saan mo binibigay ang tiwala mo? Sa kaisipan ng kampanya nyo? Brad, may overtime tayo. Hindi pwede kayo busing ganyan. Saan ka nagtitiwala? Sa kaisipan ng kampanya nyo? Saan ka nagtiwala mo? Pero si Gideon, lalaking may tapang, kaya tinawag siyang lalaking may tapang sapagkat siya'y malaking pagtitiwala sa kaisipan ng Diyos, sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang makikita natin. Kaya tanong ko sa inyo, saan ka naroon ng pagtitiwala mo? Sa sarili mong isipan? Napapayos nga isipan natin eh. Tapos pinagtitiwalaan mo ng gusto. Ang kapatid sa Panginoon, sa pagpaplano ng pamilya, sa paghubog ng pamilya, ano ang basihan mo?
emosyon mo, pakiramdam mo. Pakiramdam ko, kakiwari ko, dapat ito ang tama. Ganun ba yun? Saan mo nakadepende? Ano mo kapatid sa pagtatapos ko? 35 years na kami kasal ni Mrs. Pero, ang tiwala ko ay nasa kaisipan ng Diyos. Nagkaroon kami ng matinding problema niya, yung pinakamatindi. Hindi kami nagkaunawaan. Hindi kami nagkaunawaan. I-pray ako. Lalaki ako eh. Lalo na dito sa fellowship natin, laging binibigyan ng tuwang dito. Lalaki ang nasusunod sa tahanan. Kung ikaw ay sunod-sunuran sa misis mo, magpanda ka na. Yung talaga namin tinutulong dito. Kaya nagpupog yung sarili. Julie, ko na lang kaya magpanda at ako magpapanda. Lagi po sinasabi na sa kanya. Kaya doon, may desisyon ako, hindi niya tinanggap. Nasaktan ako bilang lalaki. Dahil may built-in tayo na nakasa katawan natin na ego, yung pride. Pero alam mo sabi ng pastor dito, kung pagigipabawal mo yung pride mo, mawawalan ka ng pamilya, mawawalan ka ng asawa, hindi ka na makapag-pastor. Pero kung isusuko mo yung pride mo, nalayo ka ang mararating. Sabi mo, sige. Sige. Sige naman. I love you. Hanggang ngayon, narito ako. Ako ano ba yung sabihin? 35 years na. Saan ka nagtitiwala? Sa kaisipan mo, yung plano mo. Eh, kasi ang plano ko kasi hindi ka po, mag-iibon mo na ako maraming pera. Pag ako'y ako'y naging sindong na Gustavo. Kaya, maglilingkod na ako sa Panginoon. Marami na akong dadalaw ko sa church. Brum-brum ako naka-Mustang. O kaya ay Ferrari. Sabi ko sa mga rin ka-harvest ka rin. Diba? Si Moises naka-Mustang pala. Siya pala muna akong naka-Mustang. Grabe mga kapahayagan yun. Ano yung ibig sabihin? Kasi minsan ganyan tayo. Hindi ganito kasi ang ano ko. Darating tayo yan. Darating tayo yan. Pero uwitin ko, hindi ko naman sinabi lahat kayo magiging pastor. Hindi ko sinabi lahat kayo magiging pastor. Pero pwede kayong gamitin ng Panginoon. Hindi lang sa pagiging pastor. Pwede kayong gamitin sa pagdadala ng kaluluwa. Kaya masasabi ko lang na paano ka makapagdadala ng kaluluwa yung sarili mo ay pananatangat at ilahin sa kawahan ng Diyos. Paliwanag mo kung paano mangyayari. Ayaw natin ang ating mga ulo. Namusap ako siya sa simple, kaya nakamusa. Ang sukatan ng Diyos sa taong sa lalaking may tapang. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Magtiwala tayo sa kaisipan ng Diyos. Huwag sa ating kaisipan. Magtiwala tayo sa kaisipan ng Diyos. Huwag sa ating kaisipan. Alam po, marami kayong plano, marami kayong gustong mangyari sa buhay. Pero hanggang, sabi nga ni Pastor Wayne Maglice, hindi mo malalaman ang plano ng Diyos, ang future mo hanggang hindi ka nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Yan po ang huwag natin kakalimutan. Si Gideon, wala siyang future ng panahon na yan. Pero ang kagandahan sa kanya, ang tapang ay kinukuha niya sa piling ng Panginoon. Ang tapang ay kinukuha niya sa kaisipan ng ating Panginoon. Ang tapang niya ay nakatibrendi sa salita ng ating Panginoon Diyos. At nakita natin kung paano ginamit ng Panginoon si Gideon. Kung paano niya
iginupo ng laksa at sang Margarita. At kung paano niya siya naging isang bukong ng Israel dahil siya nagtiwala ay sa kaisipan ng Diyos, hindi sa kaisipan niya. Ayaw lahat ay pumayo. In the name of Jesus, hallelujah. Jesus, I believe in you, and I will to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you, the Lord and the Son of God, and all the world will see the lamps are and are Habang inihimik ang awitin ito, mangungusap ako sa hinay. Hindi mo pa kilala si Jesus. Alam mo, ikaw yan. Kung saan mo tinupuha ang tapang mo. Minsan sa alak. Minsan matapang tayo pagkasama natin ang barkada. Hirap kanya tayo pagkasama ang barkada natin, ana mo siya. Pagkaramdam natin sa'yo si Robin Padilla. Pagkasama natin ang barkada. Kaya, ano tayo kumukuha ng lakas? Nabibigo ka. Pag dyan ang pundasyon ng lakas mo. Minsan ang tapang natin siguro dahil magandang hanap buhay natin. Tingin natin stable na tayo. Hindi dapat yan magtiwala ka ay sa kaisipan ng Diyos. Unang, huwag mong ikaduwa ang pagbabawas ng mga bagay na iyo dating nilalakaran. Huwag kang maluwag sa pagbabawas ng barkada, sa pagbabawas ng kita ng laman. Huwag kang maluwag niya. Diyan may pakita ang tapang mo. Kaya sa oras na ito, sa nasa online, ay hindi mo na unawaan pa ang aking pinangumusa. Pero isang bagay lang alam mo, alipin ka ng kasalanan. Wala kang lakas. Sunod-sunuran ka sa bisyo. Hindi maaari, hindi ka hihipin. Maaaring sigarilyo, maaaring shabu. Gawa kung nakikita mo, napapanood mo, alipin ka ng kasalanan. Wala kang lakas ng loob para makalaya. Kaya kailangan mo siya. Ang tunay na lakas, tapak ay ang gagaling sa Panginoon sa kanyang salita. Hindi mo pa natatanggap si Jesus. Nananalangin ako ng isang panalangin ng pagtanggap. Tuloy mo ito sarili panalangin. Sumunod ka sa panalangin ito, Panginoon. Inaamin ko po, walang kalakasan. Alipin ako at sunod-sunuran ako ng barkada. Sunod-sunuran ako ng bisyo. Sunod-sunuran ako sa pita ng aking laman. Pero, sinasampalatayanan ko ang napakinggan ko ngayon. Kaya sa oras na ito, minubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na kapagligtas ang aking buhay. Napatawarin mo ako sa lahat ng aking pagbubuhay. Masok ka, maghari ka sa pinakasentro ng buhay. Panginoon, isulat mo rin aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa oras na ito, binubuksan ko ang alukado. Hanapin mo ang tapang mo sa Panginoon. Kilalanin mo ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon. Amen. Yan ang huwag mong kalilimutan. Kilala ka ng Panginoon. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Sa nang kaya iliit ang bahagi ng buhay natin ay kilala ng Panginoon.
na mayroon kami abilidad, karunungan o ano pa man ang aming pagtitiwalaan ay ang iyong kaisipan dakilang Diyos. Yes, Lord of God, pagpalain mo ang iyong anak, palabuin mo siya sa pagkakilala at sa pananampalataya sa iyo dakilang Diyos. Yes, Lord of God, i-bless mo po Panginoon ang iyong anak. Pagpalain mo po siya, O God. Pagpalain mo ang iyong anak dakilang Diyos. Personal encounter ng dalangin mo sa iyo. Tulungan mo abutin mo ang puso niya, ang kaisipan niya. Yes, Lord of God. Tulungan mo ang kinanangaanan. Pagpalain mo siya, tabutin mo siya ng ilang Diyos. Yes, Lord of God. Pagpalain mo ang kabataan ito. Pagpalain mo ang kabataan ito. Mag-usap mo sa kanilang Diyos. Tulungan mo sila makakilala sa iyo. Lord, bless mo ang iyong anak. Gusto siya ng kapakawan mula sa iyo. Oo, tulungan mo magtiwala sa sarili principal. Dakilang Diyos, yes, Lord of God. Pagpalain mo ang iyong anak. Nag-usap ka sa puso niya. Oh God, pagtiwalaan niya ang iyong mga plano at ang iyong mga kaisipan. Lord, bless mo ang anak mo. Tulungan mo siya magtiwala sa iyong kaisipan na si Jesus. Yes, Lord of God. Lord of God, in the name of Jesus. Alam mo ang anak ko. Tulungan mo ang anak mo. Mag-usap ka sa kanyang puso. Yes, Lord of God, in Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Tayo lahat ay tumayo. Kami sa aking magkabito. Praise the name of Jesus. Praise God. Lord of God, in the name of Jesus. Hallelujah. God, salamat sa iyong kapagitan. Salamat sa iyong biyaya. Aking sinasawalan. Espiritu ng katangian. Oh, sa pananadugo ni Jesus. Oh, palayaan mo ang iyong nakaka. Oh, pususin mo siya ng iyong banal na Espiritu. Kalagpasan ang pagkita sa iyo. God, hallelujah. God, ang pinagtikuling kalugihan. God, ang mga bagay na kailangan ay ibawas. Umalisin. Alang-alang sa iyo ng bilang Diyos. Yes, Lord of God, we praise you. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. To the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world will see that you are Yes, God. Lord of God. You Yes, Lord of are God. God. Salamat sa iyong kabutihan. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. O God, mag-usap ka sa iyong mga anak. Yes, O God. God, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya, O God. Nag-ayos ka ng aming puso. Tulungan mo ang bawat isa. Puspusin mo ng katabangan at pagtitiwala sa iyong kaisipan, dakilang Diyos. God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you.